Yes po. No? So, Anong industries in po fact, yung mga pinasok? alam mo, ang una kong trabaho pagka-graduate ko, alam kung naalala, hindi ko alam kung meron pa ngayon, yung Yamaha musical instrument, Po, no? meron po po. So, doon ako, Nag-lessons din po nagbebenta ako. ako ng mga gitara. Opo. So, into music din po kayo, sir? Hindi ako marunong tumugtog, pero yun lang ang napasok ko, pagbebenta, no? Gets. So, Pero sales na rin talaga, sales sir. na rin. Tapos, nagkaroon ako ng, sa furniture. Opo. So, nag-import kami from Malaysia, Indonesia. Tapos, binebenta namin dito sa Pilipinas. And then, 2003, almost 10 years akong na business. Yeah. So, sabi ng daddy ko, magse-semi-retire na siya. Sabi niya, tulungan mo na ako, sama ka na dito sa business. Opo. So, that's the time I joined the company as a sales and marketing manager. No? So, siya pa rin basically yung nagpapatakbo. So, since ang exposure ko, sales naman talaga. So, tumutulong ako sa pagbebenta ng billboard. Nung una, sabi ko nga, paano ba ibebenta ito? No? Yes. Ibang-iba sa mga produkto mong nakikita na nahahawakan. Ito, advertising, service. Yes. Pero syempre, lahat naman yan natututunan mo. You should learn it by heart. Kasi hanap buhay mo na yan. Yes. And then, while doing that, syempre, marami tayong gusto din na matutunan. Pinasok ko yung pag-scuba diving. Oo nga po. Oo. So, on the side, nagtuturo ako ng scuba diving. Hanggang ngayon, sir? 2 years na akong semi-retired actually. So, nung pandemic, hindi na nakapagturo. Nakakatuwa, sir, no? Ang polymath nyo po, no? Yun nga, yung i-share ko lang yung polymath. Yung mga polymaths are yung mga tao po na may iba't ibang skill. Para multiple intelligent people sila na kaya nila maging magaling sa iba't ibang field. Tapos nakakatawa, sir, na kanina napag-usapan natin bago natin start to, na nagpo-photography rin kayo, nag-drawing kayo, tapos scuba diving, tapos business. Sobrang po, sir. Sir, punta lang po tayo dun sa since nabanggit niyo po na yung father niyo po talaga yung matagal na chairman ng Advertising Associates, tapos nung magre-retire na po siya, sinali niya na po kayo sa company. Matanong ko lang po, paano niya po kayo train para ihanda dun sa responsibility ng company? Alam mo, second year high school ako, nag-summer job ako dito sa company. So, tinitignan ko yung mga production namin, kung paano ginagawa ang billboard, at umikot din ako. Pero syempre, habang ginagawa mo yun, alam naman ng mga kasamaan mo sa opisina na bata ka pa. So, kahit paano, syempre, alam mo kung paano tumatakbo. Pero alam mo, Baste, sa totoo lang, ang pakikitungo mo sa kapwa-tao, whether may-ari ka ng negosyo, empleyado ka, no, kahit ano pa estado mo sa buhay po. Sa buhay. Ang importante, yung respeto. Yes po, totoo. No? Kahit sabihin mo, ikaw ang may-ari ng negosyo, manager ka, supervisor ka, mahawa ka ng tao, at wala kang respeto sa mga kasama mo. Totoo po. Hindi ka talaga, hindi magiging successful yung ginagawa mo, kung ano man yan. Tsaka yun nga rin po talaga nakita ko sa mga nakaharap ko po na mga sobrang successful na tao po. Sobrang humble po. Wala pong nang yabang sa katawan. Tapos yun nga po, parang lahat kahit sino makaharap, pantay-pantay yung trato po, nakaka-inspire po talaga. Sir, po. Sir, yun po. Since, yun nga po,